How to figure out scopes in construction. Kunyari, gusto nyong magontrata, lalo na ngayong mga panahon na to, mahirap maghanap ng employer. No? Mag-a-apply ka sa trabaho, pero meron kang konti experience sa project. Kaya lang, nahirapan tayo maghanap. Ang daming aplikante, ano po? Maraming walang trabaho ngayon. Naisip nyo na ba na tayo ng sarili nyong negosyo? Kuminsan ang unang katwira natin, kailangan mo ng kapital. Pero hindi naman palagi ganoon. Isa sa importante, ano po, kailangan yan. But kung meron kang talent, nandyan yung loob mo, nandyan ang interest mo sa construction, hindi malayo na someday makapagsimula ka magontrata ng trabaho. Sarili mo, ikaw ang amo. Kuha ka ng mga tao. Lalo na kung engineer ka po. Ang number one dyan is connection. Kung meron kayong mga kakilala. Ako nagsimula sa ganyan. Nasubo ko po yan, kaya ina-advise ko. Simulan ninyo sa labor. Huwag agad yung labor and materials. Pero kung meron kayong kapital, bakit hindi? Subukan nyo pareho, labor and materials. Para doon sa mga nagsisimula pa lang, I suggest, pasukin nyo muna ang labor. Alamin nyo, ano ba ang dapat kong makuha? Ano ang dapat kong unahin? Paano ako magsisimula? So, ang number one asset mo riyan, dapat meron kang mga tao na maaasahan mo. Yung talagang mga skilled at magiging matapat sa'yo. Hindi naman po mahirap. Dahil sa Pilipinas, sabi ko nga, maraming walang trabaho. Minsan yung mga skilled worker, marami yan. So, ang gawin natin, kung meron kayong kakilala, connection, sabi ko nga, pwede kang magsimula sa repair. Kunyari, mga repair ng bahay, or yung mga finishing. Pwede mong i-arrange sa may-ari. Supply mo sa akin ng materyales, ako bahala sa labor. Bibigyan kita ng magandang presyo pagdating sa labor. Merong mga gumagawa, ganyan ang sinisimula nila, sa labor lang muna. Tapos pagka nakabisado nila kung ano yung mga dapat na malaman sa construction, as you go on, natututo ka, nalalaman mo kung ano yung dapat mong baguhin kung may mga nagkamali. Natural lang po magkamali, Natural lang, huwag kayong matakot sa ganun. So dito sa video natin, ituturo ko sa inyo kung paano mag-figure out ng scope. Paano nating malalaman. Sabihin natin, kunyari, bago ka pa lang, sabihin mo, hindi ako marunong mag-estimate So, dito, bibigyan ko kayo ng guidelines paano tayo magsisimula. Lahat naman, nagsisimula sa ganyan hindi natin alam. So, andito ako para i-guide kayo. So, dito makita ninyo, ito yung standard. Dito sa taas, documents sa construction, ito yung standard to, nilagay ko yung standard documents, pero kung minsan, wala yung mga yan. Kung ang conversation nyo between the owner, kayo lang yung mag-uusap, wala yan kuminsan. Lalo na kung sarili lang niyang bahay yung ipapagawa. So, ang standard ganito, meron tayong dokumento sa construction, tinatawag natin drawing and specification, laging may ganyan, and then yung timeline. Alamin natin, gaano ba katagal yung ina-expect ninyo, makumpleto yung project. Pangatlo, yung budget. Ito yung pinaka-importante. Ito yung babagayan natin, timeline, tsaka yung budget. And then yung narrative information. Dito sinasabi, ano ba yung project? So, anong may existing ba? Or meron tayong aalisin bago tayo makapagsimula? Ano yung gusto ninyong mangyari dun sa proposed project? May tatanggalin and then meron tayong ilalagay. O kung merong kailangang i-strengthen na structure, yung part ng bahay, lalakasan natin, titibayan, dagdagan ng poste, dagdagan ng beam, alamin natin. Kung walang narrative information, verbal lang, okay lang. Pwede rin. So sabi ko nga, magsimula ka sa maliit lang muna. Pagka natuloy nagkasundo kayo, nung may-ari, pinagtiwalaan ka niya. Yun ang isa pa sa importante, yung pagtiwalaan ka, establish mo yung pangalan mo na magiging matapat ka at maaasahan ka niya pagdating sa quality ng trabaho. Hindi mo siya tatakbuhan or whatever. So, depende sa pag-uusap ninyo nung may-ari. Kung meron na kayong napag-usapan, nagkaintindihan kayo rito, gawa ka ng contract. Kahit na
simpleng, wala naman pong standard sa paggawa ng contract. Basta na sinasabi mo lang doon kung ano yung gagawin, ano yung scope. Yun nga yung ituturo ko sa inyo. And then every scope, meron tayong presyo. Yan ang diskarte. Para makita nung may-ari, ito, meron tayong tatanggalin, removal, magkano yan. And then installation ng partition, magkano yan. Tapos, meron tayong portion na lalagyan ng pintura, pipinturahan natin, magkano yan. And so, hanggang sa matapos yung total amount man doon sa ilalim. So, ito yung importante. Kailangan malaman mo muna yung capability mo. Ano yung kaya mong gawin. Doon ka muna mag-focus. Huwag mo munang i-aim yung malaking bulto ng trabaho. Kunyari, ang talent mo, gusto mo, finishing lang. Doon ka muna mag-focus. And then, ang capital mo, maliit lang. So, mag-labor ka muna, kagaya ng sinabi ko. Dito makikita ninyo, binigyan ko ng mga option. Capability, sabi natin. Bilisan ko lang, general contract, trade contract, specialty. Labor and materials yan. Pero kung sinasabi natin, labor lang, pwede kang mamili, finishing contractor, or utility contractor, or metal fabrication. Maraming klase. Labor lang, pasukin natin. Pero ang dapat marunong ka mag-estimate. Yun ang ituturo ko sa inyo, yung basic. Pag nag-estimate tayo, kailangan ma-figure out natin ano ba yung sequence ng trabaho para malaman mo kung anong mga type ng tao, anong classification ng tao ang kailangan mo. Yun namang mga rates nila, madali na, lalo na kung exposed ka sa construction, nakikita mo, alam mo kung magkano ang bayaran sa mga workers, sa mga skilled. Tuloy natin, pakita ko sa inyo yung approach kung paano mag-figure out ng scope at saka yung proper sequence ng trabaho. Dito sa board, makikita niyo meron tayong outline. Dalawang klase, materials and labor. Pero yung nabanggit ko, ang gusto nating mapag-aralan muna or ituro sa inyo, yung labor lang muna. Pero kailangan nating malaman kung paano mag-compute ng materials. Kasi kunyari ang agreement niyo ng owner, sige, bigay mo sa akin yung material, yung bill of material, bibilin ko. Ikaw ang tatanungin niya. Dapat meron ka rin alam paano mag-compute niyan. Madali lang naman. Kunyari, carpentry works, partition yung gagawin nyo or ceiling. Pwede namang mag-direct counting. Bilangin nyo ilang piraso. Tapos yung board feet, madali lang naman mag-board feet. O ilang pirasong 2x3, 2x4. Sasabihin natin. Susukati na lang ninyo. So yung plywood, pwede na rin direct counting. Pati mga pako. So, bibigay mo yun sa may-ari, bibili niya. Pagdating sa labor, ito yung importante. Yung timeline na sinasabi natin. Kunyari, binigay niya sa inyo, bigyan ko lang kayo ng 1 buwan dyan, matapos natin. So, pwede kang makipag-usap doon sa kilala mong karpintero. Sa tingin mo ba, kaya natin tapusin itong partition na ito? Sama mo siya sa site. Ito, lalagyan natin ng partition, tsaka yung ceiling. So, pag-usapan ninyo bago ka magpresyo. Kumuha ka ng idea doon sa worker mismo, Kasi mas experiencado sila sa actual. Kahit engineer ka, minsan kinukonsulta natin sila dahil sila yung first hand, mahawak ng trabaho. So, ganun kailangan alam mo, i-figure out mo ano ba yung mga classification ng tao. Sinulat ko rito, supervision, skilled carpenter, laborers, nilagyan ko ng vehicle service, kung kailangan mo ng sasakyan na service ninyo. Kunyari, malayo, taga Maynila ka, punta ka ng probinsya, kailangan mo ng service. O hindi naman araw-araw, let's say twice a week, pupunta ka, may gasolina ka kung sa'yo yung truck, yung sasakyan. Kung re-renta ka lang, sama mo yun, rental. Plus yung contingency, nandito na yung markup mo, yung konting profit para kumita ka. So ganito, yung supervision, sino yan? Foreman. Foreman. Kung walang foreman, ikaw na lang mag-supervise dahil maliit lang naman yung trabaho, ikaw sa supervision. Skilled carpenter. Kung na-figure out mo yung trabaho, sabihin mo sa kapitero mo, ilang kayo gagawa nito? Sabihin niya sa'yo, 2 lang. Kaya na namin yan, 2. Lagay mo rito, 2. Yung una, ikaw, 1. Tapos yung karpintero, 2. And then, laborers, kung minsan 1:1. Kung ilan yung karpintero, meron din siyang isang laborer. Kung 2 karpintero, 2 laborer. At saka yung vehicle service. Lagyan mo ng unit rate, magkano per day, magkakaroon ka ng amount. Then i-add mo, makakakuha ka ng total sa labor. But sabi ko nga, maglagay ka ng markup para meron kang profit kahit konti. Yun ang isasama mo sa contract. Gawa ka ng kasulatan, yung binanggit natin kanina.
Ito yung scope, ito yung presyo. Hindi mo kailangan ipakita yung detailed price. Ano po? Sa iyo yun. Pero ang sinasabi natin, yung scope, yung high level rates, high level scope. Tapos each corresponding scope, meron kang high level price. Nandoon yung total price. But yung detail, hindi mo na ipapakita sa order. Ikaw ang nagtatago nun dahil yun yung basis mo. Paano mo siya pinresyohan? Sana po nagustuhan ninyo. At kung may mga question, tanong lang kayo, tulungan ko kayo. Salamat po. God bless.